Naramdaman mo na ba ang biglaang pagbabago ng kapaligiran na tila ang hangin ay naging mabigat at nag-charge nang walang anumang lohikal na paliwanag? Marahil ay naranasan mo na ito sa iyong sarili. Napakalalim na galit, isang galit na hindi karnal kundi espiritual at tila yumanig sa lahat ng bagay sa paligid. Ito ay hindi isang simpleng tantrum, ito ay isang bagay na mas malaki. Ito ay ang invisible discharge na nangyayari kapag ang isang pinili ay nagbabago. Ang puso ay humihigpit, ang mga mata ay nagniningning ng iba, at ang mga taong malapit ay agad na napagtanto na hindi ito isang ordinaryong damdamin. Para bang isang di nakikitang tabak ang itinaas na nagdedesisyon ng isang bagay sa espiritual na mundo. At kahit na walang mga salita, ang kapaligiran ay yumuyuko sa harap ng presensya ng isang taong nagdadala ng walang hanggang tungkulin. Marami ang hindi nakakaintindi sa bigat ng sandaling ito. Iniisip nila na ito ay exaggerated, sinasabi nila na ito ay masyadong sensitibo, ngunit hindi nila nauunawaan na ang ungol ng espiritu ay hindi maaaring patahimikin kapag ang mga kawalang katarungan, kasinungalingan o nakatagong pag-atake ay nagsisikap na ipatawang kanilang sarili sa isang pinili. Ang puot ng matuwid ay hindi ipinanganak sa ego, kundi sa makalangit na panginginig ng boses na humihingi ng paghihiwalay at katotohanan. Kung naramdaman mo na ang enerhiya ng kuryente na ito ay tumatakbo sa iyong katawan, kung napansin mo na ang mga tao ay nagbabago ng kanilang pag-uugali dahil lamang sa kanilang katahimikan, ang video na ito ay para sa iyo. Dito ay ibubunyag namin ang 9 na mahiwagang bagay na nangyayari kapag ang isang hinirang ay nasusuklam at kung paano ito direktang nauugnay sa mga hindi nakikitang kautusan, espiritual na labanan at kahit na mga personal na pagbabagong anyo. Hindi ito tungkol sa pamahiin o tungkol sa hindi mapigil na damdamin. Ito ay paghahayag. Ito ay banal na kautusan na nagpapakita sa katawang tao at umaalingaw-ngaw hanggang kawalang hanggan. Kapag ang isang pinili ay nagbabago, ang langit at impyerno ay gumagalaw at walang nananatiling nakatago. Naiintindihan mo na kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng mga eksena ng buhay mo. Kaya maghanda. Dahil ang bawat salita dito ay makakaantig sa iyong espiritu tulad ng propetikong kulog. At bago sumisid sa misteryo na ito, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa channel, i-activate ang mga abiso at mag-iwan ng iyong komento ng pananampalataya. Sa ganong paraan, hindi mo makaligtaan ang anumang mensahe na maaring baguhin ang iyong buhay at buksan ang iyong mga mata sa mga espiritual na katotohanan na kakaunti, lamang ang may lakas ng loob na ipaliwanag. Kapag ang isang pinili ay nasusuklam, hindi ito tulad ng panandali ang pagkainis ng sinumang tao. May isang espiritual na puwersa na tumataas mula sa kanyang kalooban, na tila may isang bagay na mas malaki na malapit ng palayain. Ang buong kapaligiran ay tumugon. Ang hangin ay nagiging siksik, halos dekuryente, at kahit na ang mga hindi nakakaunawa sa mga espiritual na bagay ay nakakaramdam ng epekto. Parang isang di nakikitang discharge ang inilabas na tumatawid sa mga hadlang na hindi nakikita ng mga mata ng tao. Ang ganitong uri ng galit ay hindi ipinanganak ng ego o ng personal na kapritsyo. Dumating ito bilang tugon sa mga kawalang katarungan, espiritual na pag-atake at mga nakatagong pagtataksil na nakakapinsala sa walang hanggang layunin. Ito ay ang ungol ng espiritu, hindi ng laman. Kapag ang puso ng pinili ay pinipilit ng mga salungat na puwersa, ang kanyang espiritual na reaksyon ay nagdudulot ng mga alon na yumanig sa di nakikita. Ang puot na ito ay nagdadala ng mga di binibigkas na kautusan, ipinahiwatig na mga paghatol at mga paghahayag na hindi inaasahan ng sinuman na makita. Ang pinakakahangahangang bagay ay ang kilusang ito ay hindi nakasalalay sa mga salita. Ang pagtingin lamang ng isang pinili sa galit ay sapat na upang patahimikin ang buong kapaligiran.
Ang mga tao ay hindi komportable, ang mga maskara ay nagsisimulang mahulog at kahit na ang katahimikan ay nagiging hindi makayanan. Para bang ang Diyos mismo ang humuhusga sa pamamagitan ng presensyang iyon, na nilinaw na walang nakatagong bagay ang mananatiling nakatago. Ang galit ng isang pinili ay nagtataksil din ng mga nakatagong intensyon. Ang mga taong tila magkaibigan, ngunit itinatago ang mga pagtataksil sa kanilang mga puso ay hindi makatiis sa kapaligiran na nilikha. Bigla nilang inihayag ang kanilang sarili. Ang nasa ilalim ng mga layer ng mga kasinungalingan ay lumalabas sa ibabaw. Dahil ang espiritual na bigat na kasama ng banal na puot ay pinipilit ang pagkakalantad. Ang dating lihim na bulong ay nagiging isang pampublikong paghahayag, ngunit may isang bagay na mas malalim pa. Ang galit na ito ay hindi lamang isang reaksyon. Ito ay isang espiritual na kautusan na gumagalaw. Ang bawat emosyon na inilalabas ng espiritu ng isang pinili ay nagiging tulad ng isang kidlat na pumuputol sa di nakikita, na tumatama sa natutulog. Ang galit ng isang pinili ay maaaring magbukas ng mga paglabag, ngunit maaari rin itong magbuklod ng mga kapalaran. Ito ay isang di nakikitang batas na nagpapakita ng walang babala. At narito ang misteryo, ang ganitong uri ng galit ay hindi napapansin sa mundo ng mga espiritu. Ang mga anghel at mga kaaway ay gumagalaw na tila tumutugon sa isang di nakikitang tawag. Ito ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang nakikita ng mata, ngunit tungkol sa mga labanan na tumindi sa nakatagong kaharian. Sa makatuwid, ang puot ng isang hinirang ay hindi kailanman pangkaraniwan. Ito ay isang susi na nagbubukas ng mga espiritual na pintuan kung saan ang katotohanan, paghatol at pagpapalaya ay nagsisimulang magpakita. Kapag ang isang pinili ay nagsasalita sa gitna ng galit, ang kanyang mga salita ay hindi lamang mga tunog ng tao. Ang mga ito ay nagiging espiritual na mga dekreto, mga di nakikitang palaso na tumatagos sa mga puso at kapaligiran. Para sa marami ang tila isang simpleng parirala, sapagkat ang espiritual na mundo ay tulad ng isang iginuhit na tabak, pagputol ng mga kasinungalingan, paglabag sa mga nakatagong alyansa at paglalantad ng mga katotohanan na walang sinuman ang nais na marinig. Ang bawat salita ay nagdadala ng timbang, umaalingaw-ngaw tulad ng kulog at nagiiwan ng malalim na marka. Kaya naman ang mga tao sa paligid mo ay nakakaramdam ng takot o paggalang sa harap ng isang galit na pinili. Hindi ito pandiwang karahasan, ngunit isang propetikong enerhiya na kasama ng kanyang mga pahayag. Ito ay ang espiritu na nagpapakita ng sarili sa gitna ng kahinaan ng tao, na binabago ang bawat pangungusap sa isang di nakikitang pangungusap. Ang ilan ay nakakaramdam ng kalayaan kapag nakikinig, ang iba ay nakadarama ng pagkondena. Ngunit walang sino man ang lumalabas na walang pinsala mula sa presensya ng mga salita na puno ng kawalang hanggan. Ipinakita na ng kasulatan ang kapangyarihan ng mga salita. Ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Kondi kon ano sa nga pinili nagbubukas haniya baba, nagtitikadamo ang intensidad, hininga prinsipyo, dahil ang kanyang mga salita ay hindi lamang ipinanganak ng damdamin, kundi ng direktang kaugnayan sa banal na kautusan. Ang sinasabi, kahit na walang malay na intensyon, ay umalingaw-ngaw sa langit at lupa. Binabago ang mga kapalaran at naguudyok ng mga espiritual na paggalaw. Salit, damo nga pinili ang nakapansin nga ang mga tawo, haira palibot na liliwas, katapusan pipira nga pag-istorya. Hindi ito nagkataon, ito ay epekto ng makapangyarihang salita. Ang sinabi ay nagsiwalat ng mga lihim, sinira ang mga depensa at nagsiwalat kung ano ang nakatago. Ang salita ng hinirang sa galit ay parang martilyo na dudurog sa bato, isang walang hanggang alingaw-ngaw na hindi madaling mabura o malilimutan. At may isa pang misteryo. Kapag ang pinili ay nagsasalita sa espiritual na katahimikan, ang epekto ay mas nakakapinsala. Ang simpleng sapat
ay maaaring patahimikin ang mga tinig ng demonyo. Ang hindi tinanggap ay maaaring magpawalang bisa sa mga sumpa ng mga ninuno. Ang isang I declare ay maaaring magbukas ng mga portal ng pagpapalaya. Ang mga salitang ito ay hindi nananatili sa hangin. Ang mga ito ay naglalakbay sa pamamagitan ng di nakikita, tulad ng mga kautusan na nakaukit sa apoy. Sa makatuwid, mahalaga na maunawaan ng pinili na ang kanyang bibig ay isang tabak na may 2 talim. Ang tagapagsalita ay maaaring pagalingin o saktan, ibalik o sirain, iangat o ihagis sa lupa. Ang kanilang mga salita ay makalangit na sandata, at kapag pinalaya na sila ay hindi na sila makakabalik. Ito ang bigat ng puot ng mga matuwid. Ang pagbabago ng mga simpleng parirala sa walang hanggang sandata na magpakailanman ay nagmamarka sa espiritual at natural na mundo. Kapag ang galit ng isang hinirang ay nagpapakita ng sarili, ang kapaligiran sa paligid nito ay hindi mananatiling pareho. Ang hangin ay nakakaramdam ng mas mabigat. Ang hininga ay nagiging siksik, at kahit na ang mga hindi nakakaunawa ng anumang bagay tungkol sa espiritual na mundo ay nararamdaman na may nagbago. Ito ay tulad ng kung ang isang hindi nakikitang enerhiya kinuha sa espasyo, pagpapataw ng katahimikan at nagdadala ng isang elektrikal na pagigting na chills ang balat. Kahit na ang mga hayop ay napapansin, ang mga aso ay nagiging hindi mapakali, ang mga ibon ay nagiging tahimik, at ang paglikha ay tumutugon sa panginginig ng boses na inilabas. Ang kababalaghan na ito ay hindi psikolohikal, ito ay espiritual. Ang enerhiya ng isang hinirang sa galit ay lumalawak tulad ng mga alon, dumadaan sa mga pader at umaabot kahit sa mga nasa malayo. Ang mga taong pumapasok sa kapaligiran ay agad na napagtanto na wala sila sa isang ordinaryong lugar. Mayroong isang espiritual na bigat na lumilipad, isang sisingilin na kapaligiran na nagpapakita na may isang bagay na mas malaki ang nangyayari sa likod ng nakikita. Marami ang nagsisikap na magbalat kayo ito. Kunwari ay wala silang nararamdaman, ngunit hindi ito maitatago ng katawan. Ang puso ay tumakbo, ang isip ay nalilito, at ang isang pakiramdam ng pagkakalantad ay pumalit. Para bang ang bawat pag-iisip ay naiilawan, na tila ang mga hindi nakikitang maskara ay nagsisimulang bumagsak nang walang sinuman ang may kontrol. Ang buong kapaligiran ay tumutugon sa presensya ng mga taong nagdadala ng isang hindi nakikitang korona. Kahit na ang katahimikan sa mga sandaling ito ay nagiging hindi makayanan. Ito ay hindi lamang anumang katahimikan, ngunit isang katahimikan na ipinataw ng espiritual na enerhiya na nangingibabaw sa kapaligiran. Walang sino man ang nangangahas na magbiro, tumawa o maliitin. Nadarama ng bawat tao, kahit na hindi nila nauunawaan na ang sandaling iyon ay sagrado, na may isang bagay na walang hanggan na nagpapakita. Ito ay ang pamamahala ng espiritu na nagpapataw ng sarili sa likas na espasyo. Ang enerhiya na inilabas ng hinirang sa galit ay nagpapakita rin ng mga nakatagong intensyon. Ang mga taong dating komportable ay nagsisimulang mag-alala, natitisod sa kanilang sariling mga salita at hindi sinasadyang ilantad ang kanilang itinatago. Ang kapaligiran ay nagiging larangan ng paghahayag. Ang inilibing ay nagsisimulang lumitaw dahil ang kapaligiran ay hindi na nagpapahintulot sa kasinungalingan. Ang pagbabagong anyo na ito ng kapaligiran ay, sa sarili nito, isang palatandaan na ang labanan ay hindi laban sa laman at dugo. Ang pinili ay nagdadala sa loob niya ng isang kapangyarihan na hindi mabubura, at ang kanyang enerhiya kapag pinukaw ay nagbubukas ng mga hindi nakikitang portal. Hindi lamang ito emosyon, ito ay isang hindi nakikitang kautusan na gumagalaw, at ang buong kapaligiran ay kurba na nagpapakita na ang presensya ng isang pinili ay hindi kailanman maaaring baliwalain. Kapag ang galit ng isang hinirang ay nagpapakita,
Isang bagay na hindi maiiwasang mangyari, ang mga kaaway na nakabalat kayo ay hindi na maaaring manatiling nakatago. Ang kapaligiran ay nagiging napaka-charged na ang mga maskara ay nagsisimulang mahulog ng mag-isa. Siya na nagkukunwaring pagkakaibigan ay nagpapakita ng inggit. Siya na ngumiti ng huwad ay nagpapalabas ng hitsura ng pagtataksil. Ang espiritual na apoy ay naglalantad ng mga intensyon na nagdadala sa ibabaw ng kung ano ang inilibing sa katahimikan. Sa sandaling ito nangyayari ang paghahayag. Ang pinili ay hindi kailangang akusahan ng sinuman dahil ang mismong enerhiya na inilabas ng kanyang galit ay nagiging sanhi ng mga taksil na tuligsain ang kanilang sarili. Natitisod sila sa mga salita, sumasalungat sa isa't isa, hindi maaaring panatilihin ang teatro ng matagal. Ang pag-unawa ay nagdaragdag at kung ano ang dating tila nakalilito ngayon ay nagiging malinaw na tulad ng liwanag ng araw. Ang kababalaghan na ito ay hindi tao, ito ay espiritual. Ang bigat ng banal na presensya ay nagtutulak sa katotohanan na lumitaw. Ang kaaway na sanay na kumilos sa mga anino ay nawalan ng kontrol at inilalantad ang kanyang sarili. Parang binabasa ng malakas ang isang di nakikitang pangungusap at napagtanto ng lahat ng tao sa paligid kung sino talaga ang sino. Ang nababalot ng kadiliman ay hindi maaaring labanan ang kautusan na nakalutang sa kapaligiran. Kadalasan ay hindi maintindihan ng mga manloloko kung bakit hindi sila komportable. Hindi nila namamalayan na sila ay hinuhubad ng espiritual na pagtingin ng pinili. Ang banal na pot ay nagdudulot ng iyong mga intensyon na ibunyag ng walang sinuman ang kailangang ituro ang daliri. Ito ay ang paghatol ng Diyos na nagpapakita ng sarili sa isang tahasang paraan ngunit hindi maikakaila. Sa makatuwid, ang galit ng isang pinili ay hindi kailanman nawawala sa pansin. Ito ay gumagana tulad ng isang salamin na pinipilit ang bawat isa na ipakita ang kanilang tunay na mukha. Ang iba'y tumatalikod, ang iba'y nagsisibangon laban sa kanya, ngunit lahat ay nalantad. At sa prosesong ito, napagtanto ng pinili kung sino talaga ang nasa kanyang panig at kung sino ang lumakad lamang sa parehong daan para sa interes o kaginhawahan. Ang paghahayag na ito ay maaaring masakit, ngunit ito rin ay nagpapalaya. Dahil walang huwad na bono ang nakatayo sa bigat ng katotohanan na inilabas sa espiritual na puot. Ito ay isang proseso ng paglilinis at banal na paghihiwalay kung saan ang pagtataksil ay walang paraan upang itago. At sa huli, ang hinirang ay pinalakas dahil nauunawaan niya na ang paghahayag ay hindi dumating upang sirain siya, ngunit upang protektahan siya laban sa mga mapanganib na alyansa. Kapag ang puot ng isang pinili ay nagpapakita ng sarili nito, maraming mga bono na tila matibay ang nagsisimulang gumuho, hindi dahil gusto niyang makalusot, kundi dahil inilalantad ng espiritual na kapaligiran ang matagal nang nabasag sa loob ng mahabang panahon. Ang mga huwad na koneksyon na sinusuportahan ng kaginhawahan ay hindi makayanan ng bigat ng katotohanang inilabas. Para bang sinunog ng apoy ng paghahayag ang mga di nakikitang sinulid na nag-iisa sa mga tao sa pamamagitan ng interes, na ginagawang malinaw kung sino ang tunay na nabibilang at kung sino ang hindi na bahagi ng paglalakbay. Ang mga break na ito ay maaaring maging masakit. Matagal ng kaibigan, mga miyembro ng pamilya, malapit na kasosyo, biglang naanod ang layo o ibunyag ang mga nakatagong intensyon. Tanong ng isang tao, bakit ang lahat ng bagay ay bumabagsak ng sabay-sabay? Ngunit sa katunayan, hindi ito isang pagbagsak, ito ay isang proseso ng paglilinis. Inaalis ng Diyos ang hindi na naglilingkod, sinisira ang mga gapos na maaaring maging espiritual na bilangguan sa hinaharap. Sa sandaling ito, nauunawaan ang pagkakaiba sa pagitan ng kumpanya at alyansa. Marami lang ang nasa paligid, pero hindi talaga sila magkapareho.
Ang puot ng isang pinili sa pagpapalaya ng mga di nakikitang mga dikuto ay naghihiwalay ng trigo mula sa ipa, ang katotohanan mula sa kasinungalingan, ang katapatan mula sa kaginhawahan. Agkakaunti lamang ang mga natitira, ngunit sila ang nagdadala ng tatak ng pagiging tunay. Ang bigat ng paglilinis na ito ay maaaring magdulot ng kalungkutan, ngunit ito ay isang kinakailangang pag-iisa. Ang pinili ay nagsisimulang maglakad na may mas kaunting mga tao, ngunit may higit na layunin. Ang mababaw na ugnayan ay nabubulok at ang mga relasyon na natitira ay iyong protektado ng katotohanan at matinalatang takot. Pinahihintulutan ng Diyos ang pahinga upang magbigay ng puwang para sa mga banal na koneksyon na nakahanay sa walang hanggang tadhana, at hindi bihira na pagkatapos ng mga rapture na ito na pagtanto ng pinili kung gaano siya pinatuyo. Ang mga taong sumipsip ng enerhiya, nagdala ng kawalan ng balanse, na nagtanim ng mga binhi ng pagtataksil, lahat ng iyon ay nawala. Sumasakit ang puso, ngunit ang diwa ay humihinga ng maluwag. Dahil ang paglabag ay hindi pagkasira, ito ay pagpapalaya. Hindi ito pagkawala, ito ay di nakikitang proteksyon na ibinibigay ng langit. Sa makatuwid, kapag ang mga relasyon ay nasira sa gitna ng espiritual na galit, hindi ito ang oras upang magsisi ng labis. Panahon na para maunawaan. Ipinapakita ng Diyos kung sino talaga ang bahagi ng misyon at kung sino ang dumadaan lamang. Ang bawat bigkis na nasira sa prosesong ito ay, sa katunayan, isang banal na paghihiwalay na naghahanda sa pinili na lumakad ng mas magaan, mas dalisay at mas nakahanay sa tawag na dinadala niya. Ang katahimikan ng isang hinirang ay nagdadala ng higit na bigat kaysa sa 1,000 sigaw. Kapag siya ay tahimik sa gitna ng galit, hindi ito isang kawalan ng reaksyon, ngunit isang hindi nakikitang paghuhusga na nakalutang sa kapaligiran. Ang mga salita ay natigil, ngunit ang kapaligiran ay nagiging hindi makayanan. Ang katahimikan na ito ay hindi walang kabuluhan, ito ay isang spiritual na pangungusap. Ang mga nasa paligid ay nakakaramdam ng takot, kahihiyan o pagkabalisa, na tila isang tinig na umaalingaw-ngaw ng walang tunog, na nagpapakita ng kung ano ang hindi nais harapin ng sinuman. Marami ang nag-iisip na ang katahimikan ay nangangahulugan ng kahinaan, ngunit sa kaso ng isang pinili, ito ang pinakadakilang kapahayagan ng espiritual na autoridad. Sabi nga ng Diyos, ako mismo ang magsasalita sa pamamagitan ng kanyang katahimikan. Ang katahimikan ay nagiging isang di nakikitang espada, pinuputol ang mga intensyon, naglalantad ng mga puso at nagdudulot ng kakulangan sa ginhawa sa mga nagdadala ng kasinungalingan. Ang katahimikan na ito ay may kapangyarihang mag-utos ng higit na paggalang kaysa sa 1,000 nagpapasiklab na talumpati. Bisan ang espiritual nga mga kaaway, nasasabtan ang peligro hini nga katahimanan. Kapag ang hinirang ay hindi nagsasalita kundi nagmamasid lamang, ang kadiliman ay nanginginig. Sa lugar na ito inilalabas ang mga di nakikitang kautusan, hindi sa pamamagitan ng bibig kundi ng espiritu. Ang katahimikan ay nagiging isang hindi binibigkas na panalangin, isang walang salita na sigaw na gumagalaw sa mga anghel at nag-aapoy ng mga labanan sa di nakikita. Para bang ang buong langit ay hilig na marinig ang hindi sinasabi, napapansin din ng mga tao sa paligid. Ang ilan ay nagsisikap na sirain ang mood sa pamamagitan ng nerbiyos na tawa. Ang iba ay umiiwas sa hitsura ng napili dahil pakiramdam nila ay tinitimbang sila sa timbangan. Ang katahimikan ng hinirang ay higit na kinatatakutan kaysa sa kanyang pananalita dahil walang nakakaalam kung ano ang napagpasyahan sa espiritual na mundo sa sandaling iyon. Ang katahimikan na ito ay implikasyon ng paghuhusga, isang makalangit na panginginig ng boses na hindi maaaring balewalain.
Kadalasan ang katahimikan na ito ay nagmumula bilang proteksyon. Alam ng hinirang na kung ibinubuka niya ang kanyang bibig sa sandaling iyon, maaari siyang magtakda ng isang bagay na hindi maaaring mabawi. Kaya mas gusto niyang manahimik, ngunit kahit na siya ay tahimik, ang espiritu ay nagsasalita. Ang pagkadalubhasa na ito sa sarili ay tanda ng katandaan, kahit na ito ay nagdudulot ng takot sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang katahimikan ay nagiging sandata ng kapayapaan at tabak ng apoy ng sabay-sabay. Sa makatuwid, kapag ang isang pinili ay tahimik sa gitna ng galit, ang espiritual na mundo ay nag-iingat. Walang tanawin, walang sigaw, walang mga salita, ngunit may kautusan. May isang bagay na isinusulat sa kawalang hanggan, kahit na walang nakikinig. Ang ipinataw na katahimikan na ito ay mas nagwawasak kaysa sa anumang pagsabog ng galit. Dahil nagdadala ito ng di nakikitang pangungusap ng isang espiritu na itinalaga upang hatulan, maunawaan at palayain. Kapag ang isang pinili ay nasusuklam, ang kanyang mga saloobin at damdamin ay hindi limitado sa puso. Nag-aapaw ito sa espiritu at maaaring magpakita ng kanilang sarili bilang mga di nakikitang mga dekreto. Kadalasan nang hindi namamalayan ito, kung ano ang iniisip niya sa galit ay nagiging isang espiritual na pangungusap. Yung mga ganito ay hindi mga isinumpa na salita na sinasadya, ngunit mga panginginig ng boses na puno ng autoridad na nagiging tulad ng mga hindi sinasadyang sumpa na umalingaw-ngaw sa hindi nakikitang mundo. Nangyayari ang kababalaghan na ito dahil ang pinili ay nagdadala ng mga regalo na hindi maaaring patayin. Ang iyong bibig, ang iyong mga mata, maging ang iyong katahimikan ay nagdadala ng kapangyarihan. Kaya kapag ang galit ay dumadaan sa iyo, ang enerhiya na iyon ay hindi limitado sa natural. Ito ay nagiging dekreto. Ang isang pag-iisip lamang ay maaaring maging espiritual na batas na nakakaapekto sa mga kapaligiran, mga tao at maging sa mga sitwasyon sa hinaharap. Ito ang dahilan kung bakit marami, pagkatapos ng isang sandali ng galit, ay nakakapansin ng biglaang pagbabago sa mga relasyon, negosyo o kapaligiran. Hindi lang ito nagkataon. Ito ay ang bigat ng galit na nagko-convert ng damdamin sa propesiya, ang pagnanais sa paghatol. Ang puot ng isang pinili ay hindi isang simpleng pagsabog, ito ay isang portal na maaaring maglabas ng parehong mga pagpapala at sumpa. Depende sa kalagayan ng puso, ang mga hindi sinasadyang sumpa na ito ay hindi nagmumula sa pagnanais na sirain, ngunit mula sa tindi ng enerhiya na inilabas. Ito ay tulad ng apoy na tumatakas sa pamamagitan ng mga bitak, sinusunog ang anumang nasa paligid ng walang pagkakaiba. Ang mga taong malapit sa iyo ay maaring maramdaman ang epekto na ito, at kahit na ang mga taong malayo ay maaring maapektuhan dahil ang espiritual na eko ay walang mga hadlang. Ang panginginig ng boses ng galit ay kumakalat na parang mga alon na humahantong sa hindi inaasahang mga epekto. Sa makatuwid, ang pinili ay kailangang matutong maunawaan at kontrolin ang kanyang sariling galit. Kung hindi, maaari niyang buksan ang mga pintuan na siya mismo ay kailangang isara kalaunan sa panalangin at pagsisisi. Ito ay tulad ng isang matalim na tabak na kung ginamit ng walang pag-iingat ay maaaring makapinsala kapwa sa kaaway at sa nagdadala. Ang kapangyarihan ay totoo, ngunit kailangan itong pinuhin sa pamamagitan ng pagpipigil sa sarili. At ang misteryong ito ay nagpapaalala sa atin ng isang bagay na mahalaga. Ang pinili ay hindi tinawag upang sumpa, ngunit upang palayain. Kahit na ang kanyang galit ay nagdadala ng mga hindi sinasadyang kautusan, ang plano ng Diyos ay turuan siyang gawing liwanag ang apoy na iyon. Ang dating lumalabas bilang isang mapanirang paghatol na may espiritual na katandaan ay nagsisimulang lumabas bilang isang salita ng pagpapagaling, katotohanan at buhay. Ngunit hanggang sa makarating ka doon, hindi maiiwasan. Ang galit ay maaaring maglabas ng mga sumpa na hindi inaasahan ng sinuman.
Kapag ang puot ng isang hinirang ay ipinahayag, ang espiritual na mundo ay gumagalaw. Parang may nabuksan na butas sa di nakikita na umaakit kapwa sa mga anghel at mga kaaway. Ang galit ng hinirang ay gumagana tulad ng isang tanglaw na tumatawag ng mga digmaan na natutulog. Ang mga espiritu na minsan ay nanonood lamang ay nagsisimulang gumalaw at ang kapaligiran ay nagiging isang di nakikitang larangan ng digmaan. Yan ang dahilan kung bakit pagkatapos ng pag-aalsa ng kasina, maraming pinili ang nakakaramdam ng abnormal na timbang. Ang katawan ay tila pagod, ang espiritu ay nalulungkot at kahit na ang pagtulog ay nababagabag. Dirila ito emosyonal nga kakapoy, resulta itohan espiritual nga pakig, away hadiri nakikita. Ang bawat pagpapahayag ng galit ay naglabas ng isang enerhiya na nagpakilos ng mga hukbo at ang pinili ay nagiging target ng hindi inaasahang pag-atake. Kadalasan, ang mga tao sa paligid ay apektado rin ng digmaang ito. Ang mga salungatan ay biglang lumitaw, ang mga argumento ay tumitibay, ang mga aksidente at hindi inaasahang mga kaganapan ay lumitaw ng walang lohikal na paliwanag. Nangyayari ito dahil ang galit ng pinili ay hindi lamang nakakaapekto sa kanya, kundi sa buong kapaligiran kung saan siya ipinasok. Ang labanan ay hindi limitado sa hindi nakikita. Ipinapakita nito ang sarili sa natural na katotohanan at ang pinakakahanga-hanga kahit na ang mga nakatagong kaaway ay naaakit sa butas na ito. Ang mga espiritu na naghihintay ng pagkakataong umatake ay nakikita sa sandaling iyon ang perpektong pagkakataon. Ang pinili, kahit na hindi niya ito namamahala, ay nagiging magnet para sa espiritual na mga digmaan. Kasabay nito gumagalaw din ang kalangitan. Ang mga anghel ay tumataas upang protektahan, maglaman at balansehin ang inilabas na enerhiya. Sa puntong ito, mahalaga ang pag-unawa. Dahil maaring isipin ng pinili na siya ay pagod lamang o na-stress, samantalang sa katunayan ay nasa kalagitnaan siya ng isang di nakikitang digmaan na pinukaw ng kanyang sariling galit. Hindi ito kahinaan, ito ay labanan. Hindi ito masamang kapalaran, ito ay isang espiritual na kahihinatnan. Napagtanto ng mga sensitibo na ang kapaligiran ay masiksik at ang mga kalaban na puwersa ay nagsisikap na destabilize. Sa makatuwid, ang bawat pinili ay kailangang maunawaan. Ang kanyang galit ay isang portal at ang mga portal ay hindi walang laman. Kapag binuksan mo ito, may pumasok. Maaring ito ay ang pagpapakita ng mga anghel. Maaring ito ay ang pagsalakay ng mga kaaway. Ngunit palaging magkakaroon ng digmaan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi dapat pabayaan ang galit dahil nakakaakit ito ng mga labanan na matatalo lamang sa pamamagitan ng panalangin, pag-iingat at pagdalubhasa sa espiritu. Kapag ang isang pinili ay nasusuklam, ang kanyang espiritual na mga kaloob ay maaring mawalan ng kontrol. Ang dating daan ng pagpapagaling ay maaring sa init ng galit maging instrumento ng paghatol. Ang parehong hitsura na dating nagpapahiwatig ng kapayapaan ngayon ay nagpapahiwatig ng takot. At ang parehong tinig na dating naaliw ngayon ay parang kulog. Ang kapangyarihan ay hindi nawawala. Nagbabago lamang ito ng dalas at kung ano ang dapat nitong itayo ay maaaring panandaliang masaktan. Nangyayari ito dahil ang mga regalo ay hindi mababawi. Hindi sila pinahihintulutan ng Diyos kahit na ang pinili ay hindi balanse. Ngunit ang enerhiya na kaakibat ng galit ay nagiging sanhi ng mga kaloob na ito na maging hindi matatag na naglalabas ng mga discharge na hindi palaging sinasadya. Ito ay tulad ng pagdadala ng isang matalim na espada. Kung hindi mapigilan, maaari itong putulin ang parehong mga kaaway at kaalyado. Maraming mga pinili ang nakaranas ng misteryong ito nang hindi namamalayan. Isang salitang binigkas sa galit ang mas nasugatan kaysa sa anumang pisikal na sandata. Ang isang panalangin na inihandog sa init ng galit ay nagdulot ng hindi inaasahang mga resulta na nagpapakita kung gaano kadelikado ang pagpapalaya ng mga regalo nang walang pagpipigil sa sarili.
Dahil sa galit, kahit na ang isang simpleng pahayag ay maaaring umalingaw-ngaw bilang isang hindi maibabalik na kautusan sa espiritual na mundo. At ang epekto nito ay hindi limitado sa mga tao. Ang buong kapaligiran ay maaaring mayanig ng hindi mapigil na enerhiya na inilabas. Ang mga bagay ay nahuhulog, nabigo ang electronics, kahit na ang kalikasan ay tila tumutugon sa panginginig ng boses. Para bang kinikilala ng sansinukob na may nangyayaring hindi pangkaraniwan. Ang kapangyarihan ng pinili kapag naantig ng galit ay napagtagumpayan ang nakikitang mga hadlang at nagiiwan ng mga bakas saan man ito magpunta. Ngunit ang hindi mapigilang kapangyarihang ito ay nagdudulot din ng pagkapagod. Pagkatapos ng demonstrasyon, ang pinili ay nakadama ng matinding pagkapagod na tila nakipaglaban siya sa mga hukbo. Ang enerhiya na lumalabas ay hindi madaling bumalik at ang katawan ang nagbabayad ng presyo. Sa puntong ito marami ang nakakaramdam ng pagkatuyo, mahina, hindi nauunawaan na pinakawalan lang nila ang espiritual na apoy sa isang hindi maayos na paraan. Sa makatuwid, napakahalaga na matutong magmaster ng espiritu. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagpapalabas ng enerhiya ng walang pag-aalinlangan, ngunit sa pag-alam kung kailan at kung paano ito gagamitin. Ang pinili na natututong kontrolin ang kanyang galit ay nagbabago ng isang mapanirang kapangyarihan sa banal na autoridad. Ngunit hanggang sa makamit niya ang balanseng ito, ang panganib ay nananatili. Ang kanyang galit ay maaaring ibahin ang anyo ng mga regalo sa hindi mapigilang mga sandata na may kakayahang markahan ang mga tadhana sa hindi inaasahang paraan. Kapag ang galit ng isang pinili ay ipinakita, ang likas na tamis nito ay maaaring magbigay daan sa isang bagay na nagiging sanhi ng pagkamangha. Parang isang leon ang nagising sa loob niya at ang kanyang presensya ay nagiging kahanga-hanga at hindi mapaglabanan. Ang mga taong dating nakakita sa kanya bilang kalmado at madaling lapitan ngayon ay nakadarama ng mapitagang pagkamangha sa harap ng metamorphosis na ito. Ito ay hindi lamang isang pagbabago ng mood, ito ay ang paghahayag ng isang espiritual na autoridad na nakatago. Ang ganitong uri ng pagbabagong anyo ay nakakatakot dahil inihahayag nito ang mukha ng mandirigma ng espiritu. Ang tila kahinaan ay nagiging hindi natitinag na lakas. Ang malambot ng ngiti ay nagiging isang tumatagos na tingin at kahit na ang mga kilos ay nagbabago na nagdadala ng isang enerhiya na naguutos ng paggalang. Walang paraan upang magpanggap na normal sa mukha ng isang tao na kinuha ng banal na galit na ito ay nagiging salamin ng banal na katarungan. Ang metamorphosis na ito ay hindi pinlano, nangyayari lamang ito. Marabang ang di nakikitang korona na dinadala ng pinili ay biglang nagniningning na nagpapakita kung sino siya sa espiritual na mundo. Kahit na ang mga nanunuya o minamaliit ang kanyang presensya ay umaatras dahil napagtanto nila na hindi lamang sila nakikipag-ugnayan sa laman at dugo, kundi sa isang taong suportado ng walang hanggang layunin. Marami ang nalilito sa biglaang pagbabagong ito. Nagtataka sila kung bakit ang gayong kalmado na tao ay biglang naging napakakahanga-hanga. Ngunit ang kaibahan na ito ang nagbubunyag ng misteryo. Ang espiritual na puot ay hindi ipinanganak sa carnality, kundi sa pagpapahid na humihingi ng katotohanan. Ang pinili sa mga sandaling ito ay tumigil sa pagiging isang individual lamang. Siya ay nagiging isang nakikitang tanda ng isang hindi nakikitang katotohanan. Ang espiritual na unggol na ito, gaano man katahimik, ay umaalingaw-ngaw tulad ng kulog sa mga puso. Pinapatahimik niya ang mga kaaway, pinipigilan ang mga buwa, at pinatitibay ang mga nalulungkot. Ang pagbabagong anyo ay nakakatakot dahil ipinapakita nito na sa loob ng pinili ay naninirahan ang isang makalangit na mandirigma, handang bumangon kung kinakailangan. Ito ay nagdudulot ng takot at inspirasyon sa mga taong nakapaligid sa kanya. Gayunman, ang metamorphosis na ito ay hindi dumating upang sirain ang hinirang, ngunit upang ipaalala sa kanya
at sa lahat ng tao sa paligid niya na siya ay nagdadala ng banal na autoridad. Ito ay isang estado na hindi tumatagal magpakailanman, ngunit nag-iiwan ng walang hanggang mga marka. Ang mga nakasaksi nito ay hindi kailanman nakakalimutan dahil nakita nila ng malapitan kung paano maihahayag ng galit ang panig ng leon, ng isa na laging lumakad tulad ng isang kordero, matapos maunawaan ang lahat ng bigat at misteryo na nakapalibot sa galit ng isang hinirang. Kailangan nating tandaan ang isang bagay na mahalaga. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagsabog, ngunit sa pagpipigil sa sarili. Hindi ang galit ang dahilan kung bakit hindi matatalo ang isang tao, kundi ang kakayahang mangibabaw sa sariling espiritu sa gitna ng kaguluhan. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pamumuno ng hindi mapigil na apoy o pagbabago ng apoy na iyon sa liwanag na gumagabay at nagpapalaya. Ang pagpipigil sa sarili ay ang dinakikitang korona na kakaunti. Lamang ang maaaring magdala. Marami ang maaaring sumigaw, marami ang maaaring masaktan, ngunit kakaunti ang maaaring manahimik kapag mayroon silang lakas na durugin. Ang pinili kapag natutunan niyang pigilan ang kanyang galit at i-redirect ito, ay nagiging isang tunay na espiritual na general. Hindi siya napapagod sa kawalan ng balanse, kundi ginagamit niya ang kanyang sariling enerhiya bilang sandata ng kapayapaan. Iyon ang pinakamahirap na tagumpay, talunin ang iyong sarili. Dahil ang labanan laban sa mga panlabas na kaaway ay maliit lamang kumpara sa pakikibaka upang kontrolin ang emosyon ng isang tao. Adlam ito ng kaaway at sinusubukang pukawin ang pinili, makabuo ng mga paglabag, magudyok ng galit upang siya mismo ang magbukas ng mga pintuan sa hindi kinakailangang mga labanan. Ngunit kapag natutunan ng pinili na kontrolin ang kanyang galit, isinasara niya ang mga puwang na iyon at nananatiling hindi mahawakan. Ang pagpipigil sa sarili ay hindi panunupil, kundi espiritual na karunungan. Ito ay upang maunawaan na ang bawat salita at bawat hitsura ay may walang hanggang timbang at sa makatuwid ay dapat gamitin ng may layunin. Ang pinili na marunong manahimik kapag ang lahat ng nasa loob niya ay nais sumigaw, ay mas makapangyarihan kaysa sa sinumang armadong hari. Dahil ang kanyang tagumpay ay hindi sa sigaw na umalingaw-ngaw, kundi sa katahimikan na namamahala sa kanya. Dito gumagana ng husto ang banal na espiritu. Tinuturuan ang pinili na ibahin ng apoy sa pag-unawa, ang enerhiya sa isang kautusan ng buhay, at ang galit sa autoridad ng pagtubos. Hindi ito tungkol sa pagtanggi sa lakas na dala nito, kundi pag-aaral na i-channel ito sa tamang panahon ayon sa banal na kautusan. Kaya ang kapangyarihan ay hindi sumisira, ito ay nagpapatibay at nagliligtas. Kaya ang huling mensahe ay malinaw, ang galit ay maaring magbunyag ng kapangyarihan ng hinirang. Ngunit ang pagkadalubhasa ng espiritu ay nagpapakita ng kawalang hanggan nito. Ang mga natututong kontrolin ng kanilang galit ay hindi nagiging mahina, kundi hindi matatalo. Sapagkat hindi ito nakasalalay sa laman, kundi sa autoridad ng Diyos. At kapag nakita ng langit ang isang taong namamahala sa kanyang sarili, ang taong iyon ay itinuturing na isang tunay na manlulupig. Kung ang mensaheng ito ay naantig ang iyong espiritu, huwag hayaang lumipas ito na parang isa pang video lamang. Ang bawat salita dito ay inilabas bilang isang propetikong kautusan upang gisingin ka, hinirang. Tinatawagan ka ng langit sa mas mataas na antas ng kamalayan at espiritual na kahusayan. Ito ay hindi lamang isang pagtuturo. Ito ay isang direktang panawagan upang baguhin ang iyong buhay simula ngayon. Isinulat niya sa mga komento, "Nang may pananampalataya at katapangan, ako ang nangingibabaw sa aking espiritu." Ito ay hindi isang maluwag na parirala, ito ay isang propetikong pahayag. Sa pamamagitan ng pagsusulat, ipinapahayag mo sa harap ng Diyos at sa harap ng mundo ng mga espiritu na hindi ka na magiging alipin ng galit, kundi Panginoon ng iyong sarili.
Ang bawat titik na iyong itype ay magiging tulad ng isang selyo ng autoridad sa iyong paglalakbay. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng isang pampublikong gawain. Marami ang natalo sa labanan dahil nananatiling tahimik, ngunit narito ang oras upang ilantad ang kanilang desisyon. Isulat ang pangungusap na ito at sabihin ng matatag, hindi ka hostage ng iyong damdamin, pinamamahalaan ka ng espiritu. Ang maliit na kilos na ito ay magiging simula ng isang malaking pagbabagong anyo, at kung hindi ka pa bahagi ng aming komunidad, mag-subscribe sa channel ngayon. Dito ay tumatanggap kayo ng mga salitang propesiya na nagpapatibay sa inyong pananampalataya, nagbubunyag ng mga nakatagong hiwaga, at naghahanda sa inyo na lumakad ng may banal na autoridad. I-activate din ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng anumang paghahayag. Ang Diyos ay higit na dakila kaysa sa iyong inaakala. Ibahagi ang video na ito sa isang taong gustong makarinig ng mensaheng ito. Marahil ang isang kaibigan, isang miyembro ng pamilya o kahit isang taong kilala mo ay nakikipaglaban sa mga hindi nakikitang labanan. Maging instrumento ng pagpapalaya na nagdadala ng liwanag kung saan may kadiliman at pag-asa kung saan may espiritual na bigat lamang. Ang iyong pag-uugali ay maaaring maging sanhi ng paggising ng ibang buhay. Tandaan, ang galit ay maaaring magbunyag ng kapangyarihan ng hinirang, ngunit ang pagpipigil sa sarili ang dahilan kung bakit siya hindi matatalo. Isinulat niya sa mga komento, pinagkadalubhasaan ko ang aking espiritu, at sa pamamagitan nito ay sama-sama naming tinatakan ang pangako ng propesiya na ito. Mula ngayon, hindi ka papatnubayan ng galit, kundi ng kawalang hanggan na inilagay ng Diyos sa loob mo.